may buntag, may mundo, mayong hapon o mayong gabi, as the case may be, magagadlan sa takna o sa dapit nga mabati o makita kini atong Tapok-Tapok Media Forum nga ipasudahan sa Publishers Association of the Philippines Cebu Chapter dinhi sa Cebu Business Hotel matag Biyernes sa buntag kini atong kalihukan. Ang inyong moderator Sam Costanilla. Karon buntaga ang atong dinapit atong ituyo aron makapaambit sa mga bagong kasayuran may tungod sa kahintang sa atong mga kabus ng Dakbayan sa Subo. Mao ni ang gitawag nato o nangulo siya sa DIWUP or the Division for the Welfare of the Urban Poor. Kaning urban poor karon dili na mo yung termino gamiton. Iyan kapasad to ng taon. Kaya gitawag na siya aspiring sector. Ano na? Aspiring sector. So, ang atong special guest, karong adawa, mao ang division head mismo sa DIWUP sa Dakbayan sa Subo, si Attorney Colin Russell. Ato pagpata. So, atong pagpata mo ang atong mga kauban sa media. Niya karon ang Presidente sa Publishers Association of the Philippines Cebu Chapter, Engineer Greg Sinini. Dumala sa Tulumanon sa Pantay Radyo matag hapon alauna. O niya atong mga kauban niya si Christian Cayubit, si M. Espina, niya nasab si Zach Aragon, niya gikan sa DYRF na si Nonoy Parcon, dari nakita mo si Gloria Arroyo, o niya si Eli Camomon. O ang atong IT expert nga maoy responsable nga makita ning atong forum all over the globe tungod sa internet o sa YouTube, si Sunny Gabian. Okay, so Attorney Colin, maminaw na ni sa imong pasyonan pamahayag. Firstly, salamat kayo despite your very hectic schedule kay Pasko ron at panihan yung kami sa noon sa mga pagdapit. Welcome to our Tapok-Tapok. Salamat kayo, Sir Sam, sa mga itong kaubanan nga naagagawin, labi na sa mga tigsubay ni ining programahan. Kunya, ako na kong siguro honor nga giimbitar na rin sa mga forum kay aron sa makapasabot kung unsa kini karong kalambuan, labi na sa panimuyo sa mga kabus na naagitaw na lisod nga rin sa akong nakbayan. Ako na dahil ibalik kay ganihan na sulti naman ni Sir Sam nga kining ato ang urban poor, kung magsulti kita mga tao, magsige kini sila kula-una o panimuyo. O niya, diyan sa panimuyo, klaro diyan kaayo na panimuyo, matod pa nila kung magpalit kang balay, usa na ka-dead investment. So, nagkinahanglan ni siya, ako kayo na pagsuporta sa tanang membro sa pamilya. So, kini panimuyo, hindi kini maposible kung walay pagpaningkamot, wala sa trabaho na ikadalit ang gobyerno o ang tanan natong mga nagkailain natong mga negosyo nga rin sa syudad sa Subo. Mao na nga atong mayor, si Mayor Michael Rama, nagsulti yun nga. Murag di man kay ko komportable nga magsulti nga kini siya mahimo ni siya nga urban poor unya pobre hantod sa hantod. Kay ang nahitabo sa pipilan ng mga tuig nga nilabay, wala pa kung sa sud sa service. Napog ni siya sa o mga kaubanan nga ang urban poor mura rin siya maghangad o magyampungan sa syudad o sa gobyerno o ang tanan nga mahitabo nila including na gani sa paghimo daghan kayo ng mga bata ila na lang sa linggi tugyan nga sa mga ubang membro sa sosyedad nga wa magtagad nila. So mo na dili pwede nga tawgon sila na lang nga urban poor kundi usa ka sektor sa mga tao nga naningkamot kay matod pa aspiring sector, mga tao nga naningkamot para nga nai-asinso o nai-maayo nga makabot sa ilang kinabuhi o ba na sa panimuyo o sa ilang pamilya sa sama. I see. So, nakasabot na ko ng kitawag aspiring sector because they aspire to kining lambok, no? Yes, sir. Kamot yun, mga kalambok, mulambok sa ilang kahintan. Okay, we'll give the privilege sa pagkauntana. The first privilege will go to the President, Engineer Sinini. Salamat Sir Sam. Kining urban poor, sa may kalainan po sa ginganlan po
informal settlers. Okay, na imo po nagingon nga aspiring Aspiring sector. aspiring sector. Yan na po tayo gingon nga informal settlers. Okay, but there is ng Bensugo, kung sa may mga programa sa imong departamento o may mo bang imong misayran kung sa mga mga kalabuan na nahimo na under your administration o imong pagkabuhaton sa year 2015. Thank you kayo, Angela Silini, sa mong pangutana. Pero aron lang pagpasabot ni Ana, kining mga gitawag na itong informal settlers, nahugman ni siya mga socially acceptable na term or humane nga mga term. Kaysa una ang tawag kini ng mga squatters. Squatters nila. Kunya sakit kay tanan ba kay magsulti diya dili mga tao labi ng mga tao na tuwas kabukiran nga magsulti nga squatters sa kaugalingong nasod. Lisod kayo. So kayo nag-informal because they lack the formality kay kini magong mga formality of owning the property. Kini siya mga titulo nato, mayroon mo sila mga formalidad ni siya. Kay kita na tao man niya sa topa. Plano yun na nakita na ikatungod nga manimuyo kay ato ni. Ang problema kay wala may mga titulo kay si kinsa may titulo di man mawang tag-iya. Pero di na to ikadinay nga daghan sa mga tao, labi na ang gobyerno mismo, kaya ang gobyerno focus man sa kadaghanan, ang kadaghanan po prima. So, makita na to, kung squatter sila, so squatter sila sa kagalingong nasod, o niya mo nang i-coin nila na ang mas socially acceptable, legally acceptable na term is informal settler for lack of necessary documents and papers proving ownership. So, mo na siya, kini atong aspiring sector, dili lang ingon nga nagkuwang siya sa papilis nga maiyahan, pero tinudanan usa siya ka Pilipino, usa siya ka Pilipino, kundi aspiring tungod kay lisod kayo nga gikan pagkatao paingon namatay na lang nanganak na lang haskan pag pobre ra gihapon, pero tinudanan kadausan nato klaro kaayo kay ang syudad dili man ingon kamalambukon sa mga niaging panahon. Kadausan nato na istorya na nagikan yun sa pagpaningkamot o pagpaninguha o pobre mo na siya na kung kinsa kita karon mo kita ang aspiring sector siguro na iuban na himo ng dato. Okay, let me acknowledge the youngest photojournalist in the country, Loy Horado, also our treasurer, o ang nagsisibya from Radyo ng Bayan, si Dr. Jolito Rocco. Okay, so ang sunod mo tana, Nonoy Barcod? Sir, can I just sa mamangoy mga programa? Yes, program. And then, Ang mga sige, maybe you can also talk about your budget for next year, no? Yes. Okay, sige sir. So, ano lang sa pagpaambit nga sukad nga naabot ko diha, ako lang nasayran yun kaya ako usama sa Kayano lang lumulupyo. Membro ako sa Urban Poor, nahimo akong presidente sa iyong edad sa usa ka Urban Poor Association. O niagi sa ko ang mga demolition, niagi sa ko ang mga hulga na nagtuo ko na sige lang nakagamit na bitaw ko, pero kung demolition dahil ugma, di man ikakatuo. Ambi na ko, okay ra. So ako muna yun, siguro sakto sa mga tanan nating subay ni ining programa na magtuo ka na, sige lang nakagamit na bitaw ko, pero imong naunahon ang kauwaw, ang tanan nga mga silingan ni mo, tanan mong kailan, hindi na makuha niya na. Di na ganyan manubalikin sa nga ikaw magabit-bit naman niya sa imong tanan nga mga butang kay imong balay giguba o kung imong mga parinti basig dili na yan kalinion kay usahay sa may paghambugiro ng ta kunya karon mura na silang nakabaws no? So una-una lang na pag-ayo unya tapos asa na nimo ihikli ng imong pamilya mo na siya mga butang na dili ka ready kung gupunin imong panimuyo. So mga programa base ni Ana. Ang mga programa, sukad pa sa una, doon na tayo socialized housing program. Doon kayo na kayo, unsa kining socialized housing program. Programa ni siya sa siyudad niya, gi-adapt, pagkakaroon ng daan is block-only transaction nga providan ang usa ka beneficiary sa socialized housing program nga gi-identify nga beneficiary suma sa balahod o sa ordinansa. Kunya, pagkahuman ni Ana, sa palotay data, sud sa napo, nga to sa 25 katuig diyan sa siyudad. Ang interest niya, doon na sa interest sa papadili kinilibre. Doon na interest na 6% per annum. So, sa una,
nahubi siya 12% kada tuig. Karong bago, ako lang na siyang isultihan nga nganong ang programa sa pobre 12 man, 9 nga to sa 12% kada tuig. Nga ang pag-ibig mismo daan nga nagpahuwag og mga 400,000 kada beneficiary nga i-consider nila as socialized housing. 4.5% to 6% per annum raman. Daog-daog ba niyo? Muna ni anak ko nga kinsa pa'y naglisod, kinsa pa'y mga tao nga kwalipikado para sa atong housing program, maupay ang sa interest. Dili lang interest as ka penalty, mo na siya atong gisulti nga iklaro kuno ang interest ni ana unsay basihan o kana pipilalay kwan ni action man sa atong konseho o misulti nga 6% per annum. Although we are looking towards zero interest na program. Kaya nga naman, programa man para sa mga kwalipikado. Unsahon man sa katawo nga mahimong kwalipikado para sa socialized housing program. Dili kini pagpangwarta sa syudad. Agi kini sa syudad o social services. Social services sa ato pa, huwag gihuna-huna na makakwarta ang syudad. Una, kinahanglan siya homeless and underprivileged. Kaya gibukit man siya sa atong balaod na urban development and housing act. Homeless, sa tatawag kapuyan may pasilidad nga makatukod o panimuyo. Underprivileged, lisod sa panginabuhi, lisod sa kita. Kasagaran kini underprivileged, mo kini ang ato ang nakitaan nga lisod ba sukdon. Pero kasagaran ana mga 15,000 ang gi-income, consider pa siya underprivileged. Pero ang base din nato yung pinaka benchmark nato ang minimum wage. Pero depende pa yun na siya kay na may pamilya na sakto, minimum wage. Pero naku, saan kabukan na? No? So, makita na diya sa atong socio-economic survey. Sunod niya na, head of the family, homeless and underprivileged, head of the family, not a professional squatter, resident and a registered voter of Cebu City. Addition na lang na siya. No? Kay lain-lain ko ng mga syudad, lain-lain ng local government unit na aman siya tagsa-tagsan niya ka mga beneficiary. Lisod ba sa mag-cross-boundary? Kaya ang tanang na taga-buta na to, neighboring na to, mga munisipyo or syudad, mga niya ang tanang na tao, unya ang atong yuta, hindi ang expand. So, mawala siya, homeless and underprivileged, head of the family, not a professional squatter, registered voter of Cebu City. Of course, ang pinakalisod ng qualification, he must be a Filipino citizen. No? So, mawala siya, kung wala na ka sa pagkwalipikado ka, adto sa atong opisina, kay klaro ang atong pagduma sa socialized housing program. Unsay atong pagpangandam na malit kitag mga yuta, kwarta sa syudad mismo gipalit og yuta para iapod-apod sa mga beneficiary sa syudad. Kinsa kining mga tawhana ang mahiguna? Ang mahiguna labi na kining mga tao nga threatened for eviction and demolition, labi na sa court-ordered demolition. And second is kining mga tao nga mga nasa danger zone. Kay maura man siya mga lugar, maura naghintang danger zone occupants. Kinsa ni nanguyo na din sa sapat na ay delikado kayo na maano o na nanguyo kilid sa dagat. Kay doon naman siya pag-tribute the easement, nasa easement ang atong shoreline. Kining namuyo sa garbage dump site. So, kinahanglan na sila magkuha. Daghan kayo atong mga sapa. Ang mga dansan, mga saypo, nangimuyo nila, pangwaon, labi na katong mga tao. Unya, usa sa atong gitanaw pag-ayo, kini mga pribado na lugar nga kinahanglan nato na ang mga tao malukaran o mga yuta. Budget para sa maong programa. Sa karon tuigan, ipanigamutan sa mayor nga maguna ang housing sa budget. Karon tuiga, grabe kayo, kaysa ako lang daan is medyo marag suya ko sa una nga nakapalit sila o mga 400 million. Nagahin sila 400 million, gipalit o mga yuta, pero ako masuya siguro in a way sa resulta. Kaya napalit sa puro man sa mga nagdahilit ng mga yuta. No? Natay budget pero ang usahay sa dili sa sakto ba? Kaya ang mapalit sa engineer, hindi sa mga yuta sa nga tabla unggoy ko yun. No? Kunya, why development? Why one? Pero karong panahon na,
in place man ang programa, in place ang implementing rules, unya nigahin ang syudad mismo pinaagi sa mayor o sa konseho o 1.147 billion dili million. So nawagtan ang mga kuang murag kasina o kasuya sa mga niaging katuigan. Kaya ako sa nakitaan na naunsa man sa ito ng mga bukid man sa na matod pa sa kahuis, iyang gibisita kay naalang yung victim lagi sa demolition, unya iyang i-check ang lugar kaya mga tao nagikramuman. Ang iyang description, grabe kayo imong ipaadto na ako, attorney, imo kong gipakurbata o dila. So nakaipaw na mabunsay klase kay kakurbata man kuno siya dila. So ang atong programa, socialized housing program, livelihood kay mo counter man gyud na livelihood component kay naamay bayranan kinahanglan sa giyahan nimo ang mga tao, no? So mao na siya basically incident for one company. Okay, thank you. Arita ni Eli Kamomo to be followed by Korea. Morning, Atty. Sa programa ni Mayor Michael Rama na binigay niya sa imong opisina, atong nakita ka ng loyo sa isip na silingon ni mong danger zone. Di hantod karon naguba katunga wapa kung sa man ready na ilang kabaginan or what or ngano man hantod karon na pa man sila niya. Kaya ako na siya tubago, no? Parte na lang sa anang sa SM ka lang mahiga, Creek siguro na ang gikuan ni sa Eddie, no? Ang kanang si Tio Mahayag diya kunya naaalong sa Mahiga Creek. Kani siyang lugar na may easement diya. Ang atong gi kanang magong Mahiga Creek. Nahog mo ko siya boundary sa duha ka syudad. So, ang pikasay na Mandawi, but I will not be pointing out na ang Mandawi sa daan o wa sila mag-aksyon. Kundi, nakita na to nga kinalan ang motorway, maklear yun siya. Kay since 1998, doon ay budget na flood control program. Ang usa sa mga beneficiary na ang Mandawi City o ang ubang mga syudad, Lapu-Lapu, Talisay, o Cebu City. Flood control program, doon ay pila ka million or billion ang ibutang niya para lang makuha ang mga tao na nanimuyo kilid sa sapa niya, ma-restore ang atuang waterway, ang iyang original way o ang iyang pattern na way. Na? Ang problema na to kay karon ng panahon na sa 1998 sa 2011, mao na siya pag-aksyon, pag-imusog sa administrasyon ni Mayor Michael Rama nga kwaon yung kay dugay na nga doon na may budget. Ang ato ang kita naman na kung sa taka-ready na kwaon ang mga tao, dako nga party sa Mahiga Creek sa side sa Cebu City na cleared na siya. Kaya ang mga tao nga naa niya ng dapita, kung ato lang balikan, before nga naa diha ang mga establishmento na binasa SM, ang mga tao dili mo na nakadaghan diyang dapita. Naragay ta kutob, siguro kung inyong ma-imagine, nara mo kutob sa white gold. Di mo maabot ang dapita. Pero tungod sa paglampo niya ng lugar, ang naa niya mga lugar kung inyo nang ma-check or pwede sa tagaan yung panahon ng ma-check, puro na mga negosyo po na mo complement sa mga establishment o na ng dapita. Kung sa ipangbuhat sa mga tao diya, magpakaon ng tao nga trabahante, kaya sigurado mo na ng kabayan. Ikaduha, boarding houses sa mga sales lady, security guard o uban pa. So puro taon na siya yung nga na siya diya. Unsa pa ilain na to nga nganong ato na siya ang waterway mo na numero 1 nga istorya. Ang ikaduha ang nga namuyo unsay nature nila nga naman doon naman tayo mga criteria or qualification sa socialized housing program sa ako nang ikasulti ganiha. Unya, kung imong ana lang imong katuyuan diya magnegosyo ka, outside na siya sa ato ang scope. Pero tungod kay ang programa dili naman siya mingon nga luoy sa dato nila kung tinudan na nila nga wa sa gid sila kapainan. So atong gi-akomodar unsay atong gibuhat na malitag yuta para lang nila kabaginan, no? Pero ang mga tao between sa yuta na ilang kabaginan kapita maglisod yung kagpabalhin nila kay unsa man nimo pa boarding house kung tuwa na ka sa may pitpos ato na ka sa Balamban. Muadto ba ang trabahante sa SM o ato mag-boarding house sa inyo ha?
Maurasan siguro ng lapita nga makita nato sa pikas nga bahin, sa pikas nga sayid sa Maong Creek. Ang ako lang yano nga pangagpas, makita nimo nga dito ang mas mandawi di sa siguro na SM o paglambo sa lugar mo imo una-una ana ato ni grabe ra pud ka dili oy tanawa ni paputing daghana ang Taytayan. Ngano kan daghan ang Taytayan? Tungod kay we wanted really to attach and to go to that direction. What is the direction? As I have said, ang paglampo sa maong lugar usa na ni ana ang SM unya puro na boarding houses kanang lapita. So, unsay ato gibuhat, ato na silang gisusi kung kwalipikado ba sila, tapos ato nang gilaanan og kwarta para mapahigayon na sila diyan lapita. Unya doon na gitan-aw diha ang mayor nga posible niya kanang duol sa nursery, posible niya nga mahimo na siya incubator building or mga lugar nga diin pwede nila kapuy-an mientras tanto mantras gi-andam pa ang relocation site. So diha diya kung dapita doon. Pero di lang ko kasiguro kung ang negosyo kaya ang ato ini socialized housing program man dili man boarding houses o house for rent business. Okay, thank you. Let me acknowledge also the presence of the veteran commentator, Ramon Labra, sa DYRF, o niya from CCTN, Catholic Television Network, Channel 47, Chris Igan, o nangyan cameraman. Salamat kay Chris for accepting our invitation. Arinatan Gloria Rojo, and then to be followed by Nonoy, kay Luna ni nagtanggong ang pangutanan sa Nonoy. I take my hat off to you, which you have explicitly announced and enlightened the group about your job. Public servant manta, then we have to go through bureaucratic red tape nevertheless. We know that for a fact, no? Attorney, ang ako lang pangutana is, unsay projection ninyo, how do you disseminate and dissect the people that are qualified, and if ever they are in the group of eligibles, kanang unsa may projection ninyo nga dawaton nila ang relocation site, like you said na inferior, what na may ulterior motives, kasagaran, no? So, how receptive are they to the relocation sites that you have mapped out for them? Answer that, Ma'am Lotz, nagpasalamat kayo sa question nga murag isod-isod sa gyud na siya kay kini siya nahog naman na siya na subjective take sa usa ka tawo regarding sa program. But a person in need, most na ilang gisulti bitaw nga kung tinud-anay doon na gyud mag-alagad, beggars cannot be choosers. Diba? Ingon na siya. Kung naagin sila sa panginahanglan, makita man nato nga wag din sila problema, kundi lang ilang problema ang tinud-anay gyud nga basic kay asa sila manimuyo, gawa sa ilang ulterior nga motive. Pero mo na isod case tanan kay ang mga tao magpa-pretend mo na kita gahimo yung database as in we have come to conduct a survey all over the city with 80 barangays kinsa ni mga tawhana nga probable unya about to be accepted sa tuang socialized housing program. Kaya ato nakita na kayo sa usa ka business diha sa may SM. Naikosgan kay diha ako lang isulti siguro mga bata na doon na yung tao diha na ako sa primero bago kong isod sa 2011 nagtuog ko nga siya leader kusganon kay siya babae pa rin. Nagtuog ko nga qualified siya o niya nag-lead siya sa iya yung flock na dugay na nag-iila siya nga leader. One time binita ko sa Archdiocese. Mutukag sa dili ang akong nakita nga ito nga presidente sa Archdiocese siya sa Veracruz. Siya man gihapon. Motong nakaanadyo ko nga asa pa mga presidente aron dili mo isa na kung kilay. Kay tarong-tarong ka naging istorya, nagtuo ka na siya may leader. Pagtanaw day nga ito, doon na naman din siya unit nga iyahan, doon na siya palay nga iyahan. Pero tuasad siya nga ito. So kini siya, dako yung kayo nagawa kay daghan mga tao nga magpapretend, daghan sa mga tao sa ganay ulterior motive, nasa yung mga tao nga mangumpra sa imuhang mismo mga lots para socialized housing. Imo nang gisubtipay na itaw nga moadto ana mahimong sa lantibuok siya ra mo sa tagiya.
sa pipila ka buok. So how do we come to address that nga kinahanglan pa nga ma-acceptan sa ilahang nga part ato ni siya gipadagyon og consultation. We let them understand that they are facing a genuine problem not only for themselves but for their whole family. Usa ka sigyat nila maadto sa katapusan nilang mga bata sa ilang pamilya. Mo na kung mailan ang mahibawan, mawagtan ang ilang ulterior motive kaya ang pinaka-ulterior motive yun tadi ay sa katao nga pobre. Ang pagsalbar sa iyang kaugalingon sa iyang pamilya, pero usay sa tungkol kay traidor ta, ang imo lang kaugalingon mo yung yun nga makakwarta ka karon. Bahala na katong allocation ato aring gyapon manari ato to ibaligya pero natay puhunan. So these are things na sige sa balik-balik. So what tayo na gibuhat database, second sa consultation at large, dili lang sa kada usa, kundi ang tanan nga mga membro sa urban poor kasagaran ma-identify man ka basta suroy-suroy kining lugar, ma-identify yung kagrabe kayo. So kini siya ang atong database dyan, importante kayo image wa kini siya buhata sa mga niaging administrasyon. In fact, akong gani doon na natay ID system na i-propose, i-approve man sa. So, ID-han tayo sila pagpo, ang ako lang ta na makita ba, dili ikon gani nga violative ni siya sa atong rights, kay usay sa mga masad nga, the right to secrecy and to be having a private life. Ang problema masagot, okay naman ka mag-private, ay nag-avail. Diba? Kaya kung mo-avail ka, kung saan man ako, pag-ibaw ka ng bisyo nga, gisulti ni Manglo, kung iyong na-obserbaran, daghan di ba kayong tao nga rin, nga malibog lang ka, huwag katapusan iyong problema, kunya, lain-lain na asosasyon membro siya, yato asad siya mga luti, marag mas maayo ng negosyohan, hindi lang program. Kala siya. Okay, let me also acknowledge John Reyes, DY Abi. Okay mo man siya, niyasab si Anisito Hiderola, cameraman of CCTN. O yung ni Chris, o bagong yabot si Nancy Mirafuentes. Okay. Nonoy, TV5. yeah, TV5, si Ma'am Nancy. Nonoy Marco to be followed by... Namusta lang ta sa 93+1, kung saan naman yung kinabuhan ini. Kaya kasagaran ng mga sa probinsya, nasa sila. Ito na siya. Nindot sa dagawa ni Sir Nonoy, no? Kay 93-1 na yung tira. Kaya ba mapunsa ng 93-1? Ang 93-1 usa ka ordinansa man. Ordinansa sa probinsya nga sila maghimo og socialized housing program. Naginumala nila kay ilahan man mga yuta. Sakit pa mation ako sa radyo na una, ano ning ini man. Ang dinod-anay gid is halos sa yuta sa syudad, gipanagiya sa probinsya. Dito kay ni syudad na mura di siya ginakaw mahubog. No? Kaya tanang yuta nagpalibot kaya inakas ka ganing kapitol na syudad. No? So, pero by history, nagpuna may gana, di lang makadinay ka na. But just a point nga, tungkol kay ilaha ang tanang yuta, ang mga tao na nimuyo man ngadto, kunya pagpanimuyo ngadto, ila na lang ihimo ang programa pag 1993 nga ilang ipabaligya ngadto sa mga actual occupants. Ang problema ang mga actual occupants wa man kabayad. Kuya na ngayon, extension, wag yung punta bayad, matod pa nila. Sa 2004, nagdumili ang probinsya sa pag-renew or pag-extend. So, daghan nila ang wakati masong bayad, na-appeal sila ng wakabayad. Ang katong mga nakabayad, itagahan dito. No? So, unsa kinaghanon, more than half wakabayad din nalita. So, kay ingon man nila, ganana sa 4,000 kapin, close to 5,000 families. So, mga 3,000 sa dan, wala ka kabayad niya. So, kayo na naman ang nahitabo, atong kikitan, kung saan ang problema? Ang problema din sa 93 kaso ang bayad. Gugod ba siya sa syudad o sa probinsya? Ang tupang dili. Nga naman, doon na may programa ng ibaligyan kanto. So, kaya di man gugod, kung saan ang gugod? Ang tinatala yung dili politika ang gugod. Ang gugod na kasi socialized housing program niya, parang kaya sa mga pobre. So, ang iyang gihimo is nangita siya way nga iyang ma-finance or mangita siya paagi nga makatabang siya pagpa-finance. So, karong panahon na, klaro nga, atong di-istorya sa mayor, ang probinsya, nga iklaro lang ta o bilang ikinahanglan
Unya sabutan kay programa ra ba ni nga originally ila ang programa niya sila wa kabayri pila na bayranan. So ang na una nilang nasabutan na naakuno sa 500 billion ang bayranan. So kung 500 million ang bayranan, unsa sa dili kadako? Ako lang isulti ka ng 93-1, nag-cover na siya 50 hectares sa whole city. Pero dili maayo kayo ang kahimtan sa yuta, kay pila lang ang nindot. Medyo sloppy din siya. Grabe kinahanglan development. So, ang mayon nagkanayon nga, dili pwede nga 93-1 from 1993 up to the present 2014. Paingon pa na siya sa 2016, himuon lang niya, masumsuman kada politika, kada eleksyon, ato ni Sensor Baron. Ang problema, kwarta. Unsay matabang sa syudad, doon na may programa, so doon na. So, unsa may itabang, kwarta. So, ang mayon i-propose nga, tagaan, alukaran o 500 million pesos. Mo na siya na may na-allocate nga 100 million in the past appropriation or budget, 400 million na lang ang kuwang. So, ipasar. Karon pag natulog sa konseyo, so doon na 400 to 500 million sakto sa para sa initial ng sabutan ng amaw na marag ma-buy out ang tibuo ng 93-1 properties para sa socialized housing program. Kunya, mahimo na yan na mahimo siyang party sa socialized housing sa syudad. Unya, ang pagbayad 500 million, dako, di ba? Pero dako man siya, wawan matinguha ang mayor na mag-away ang probinsya o ang syudad. Hayang itinguha nga ang kayuhan sa katawhan. Kaya katawhan mo sa syudad, ali mo sa probinsya. Ang ihatag nimo sa probinsya, mararakal naghatag sa syudad. Kay gobyerno raman sa. So, 500 million ihatag nila, sumulang po sa siguro pag-ayo ang probinsya. Ready ang budget para ni Ana, pero mo na. Ang ngayon na finalo na siya karon nila. Okay, niya na sa pangatong Vice Presidente for the Visayas sa PAPI, komentarista Andy Manata of CCTN, at lumala sa Tolmanon Direct Line. Okay, Chris Ligan. Sampayan mo na isip ako. Kayo ta to ni marisulban na ni amaw. Kana siyang nabita, gitinguha yun sa tanan, labi na sa opisina na to, nga marisulban na yun na siya 93-1. Kaya ang kuwang diya, ang kwarta man. O diya sa kwarta ni Ana, klaro man sa kaayo, nga sa pakipulong, pipila ka mga higayon sa mayor, mga dagkot sa syudad. Mao na ilang nasabutan. So, ato yung ipangimusgan ng gawas ng budget, i-propose sa mayor, na-approve sa konseyo. So, dili na ta maglangay ni Ana, kay basig mahimo na sa ng sumsuman ni eleksyon. Okay, Chris Ligan, to be followed by M. Espina. Kining attorney, ang gawas sa ano yung sa 93-1, ang gusto sa mayor nga ipadali sa possible next year ang pulpugan o ang SIR na turnover na title kadto sa mga kuwan. Sa problema na yung pulpugan o sa SIR. Para lang sa kasayuran sa tanan, kining pulpugan wali sa Cebu City to nasyon. Halos ang tibok pulpugan, dako na siya, ipalit na siya sa syudad. Mga 1980s pa, aron ilaloking ang mga tao na naanalimuyo sa ginawag nila ng Timuriyo, diya napit sa Peruno. Na? So, tuwa na sila na ito ipang-relocate. Di kining dakita, di kini siya palitan ng yuta. Di panagiya ba sa syudad, sa munisipyo, sa konstruksyon, di. Ang ako nagitaan sa maong dokumento, nag-raise na po, nagikan kini siya sa Sitiuba. Ang kanang Sitiuba Corporation or Incorporated, baliha ang Sitiuba. Sitiuba? Yes, Sitiuba. What's that? Abuitis. Pero tinodala, di na siya yun nga komedyan. Maugin na siya nakabutang. Pero ako lang isingag balik. No? O niya, mauna siya na gipalimit ako kiniyuta, ano sa tibok pulpugan na siya. Tungod kay tibok pulpugan, ang pulpugan sa halos wala yung kaila na o yung manto. Pagbuhat na ng location site, didaghan ang tao niya. Pagdagan ko kayo sa tao, kibaw na kang mumudagan ang tao, mukiat sa ang pagkasinso sa lugar, mukiat, apil na ang asang politika. Mukiat din ang ganito. Mga na siya na, ipanikamutan din pag-ayo nga unregistered properties man na siya. So,
tax declaration na nag-cover niya na gipalit na sa syudad gikan sa City Bank Corporation. So, pagpalit niya na gihimong relocation site, pero sa dugay nga panahon, wag man siya maatiman. Na yung mga tao, gibutan na to, ang mga tao sa gato, ang ganito, mura na sa tag-iya, murag sila na sa bahala kung kinsa may papuyon. Sa kadako sa maong lugar, mura na sa sila tag-iya. Hantod gani attract din siya kaya sa interior, sa bismilahan, sa market, sa barangay hall, to na nagto sa yuta. Kung manita ka nag-cover ng mga dokumento, kinsa nag-authorize nila na, di na rin mo matrace. Basta to na nagtotanan, askang daan to, agad to sa yuta. So, ingon ana siya. Pero, nganong kinahanglan man nga ang partisipasyon sa probinsya, remember nga, ang 93-1, wala tuyuan na sa syudad nga nanimuyo ang mga tao diha. Pero yuta sa probinsya, ngadto sa na may lakang na ipadunit ang maong yuta. Unya, di pa din na titulado. So, ang atong gibuhat is, kinahanglan matituluhan. Unya, tapos, ang katong mga tao, nga to ang ato beneficiary, matagaan sa titulo. So, muna gibuhat. Pero dako kayong lugar, interesado lang po ang mga opisyalis sa konsolasyon o sa pulpugan na madonate ta. Pero ang atong gibuhat is kung ini man nga kinahanglan nga naa sa representante sa probinsya, kaya ang probinsya inidonate na doon na biya sila kay role na itong dapita kay under man sa ang munisipyo sa probinsya. Unya, diya sa pagpakita na ang maong yuta Sir Chris nga ini dumala ni ana, maklaro na siya o apod-apod nga to sa mga tao. Yan na with sa kasayuran sa probinsya, dili lang sa konsolasyon. So, kinahanglan yung kayo nga magtinabangay din ang syudad o ang probinsya para sa kayuhan, sa katawan. Kaya kaning mga tawhanan ng ipangbutan na ito, konstituente naman na sa probinsya. Kaya kung ato na siya i-trace, tuwa na nga natubuyo, tuwa na sa nagparehistro, tuwa na sa mismo bagyang pungad sa konsolasyon. So, kailangan itali, SIR. Ang SIR sa DI, wala na sa konsolasyon. More siya slum improvement and resettlement site. Sometime in the 80s or earlier than that, kinigikan sa Ermita, paingon nga ito sa dili ni siya, paingon sa Mambaling. Paingon sa Mambaling. Coastal area ni siya. Time pala ni President Marcos, himo na siya dahil napita. Kanang napita niya, dugay na siya na settlement area, resettlement area sa syudad. Kay gikan sa national, gibayran man na sa syudad ng maong lugar. Unya, nahimo na gagyampod-apod. Pero hantod karong panahon na, way klaro na binanato sa party sa Mambaling. Kung kinsa o kunsa ang mga nag-cover ng mga titulo, ang mga awardees kung naamang gani, si kinsa sila, kaya di pa maligya ba sa naam sa mga tao diyan kung inimbutan na ito, himo ng tag-ir. No? So, unang ang mayor, nagtanaw nga, kining mga lugar highly congested, dagkong problema, kana mga problema, droga, peace and order, environment, tanan ng mga problema, including na siguro na sa sapo, sa ilahang nagbiro. Mauna siya kinahanglan at imanon na itong nakita. So, kay ipatiman man, magsugod siguro paghatag o dignidad pinaagi nga ang mga tao na tuwangan ito, mga beneficiary na tuwangan ito makaangkon o magmahal sa lugar pinaagi sa paghatag sa katito. Mauna siya sa Krista. Okay. Kini nga 1.1 something ang total budget for land acquisition of the socialized housing project sa city approved for next year. Aside sa rin 900 na pa, sa rin 600 million gamitan natin. So not for land acquisition, but basically for site development, unya restoration siguro sa mga dam nga naa diha, mga basic facility nga naa diha, mga CR, mga common CR diha, hihimo doon sa nang balik, unya tapos gibalik siya, no? Unya sa gitagihan. So 300 million sa Chris para na siya sa land acquisition, another 100 million for land acquisition na siya sa socialized housing program. No? So making it 400 million. Napay 250 million for site development. Why 250 million? Knowing that
50 hectares, 93-1, raw siya ang land, though partly occupied. Ang terrain na ito, dili maayo, kinahanglan din siya mabuhatag mga daan, so there should be design development. 50 hectares ng daan sa 93-1 plus rehabilitation or upgrading of our existing more than 131 housing sites sa Cebu City. Kuwang regalit na siya. So, 400 million for that acquisition, 250 million for site development, 50 million for medium-rise building. No? Natay, i-adapt naman tayo ng medium-rise building kay dili man ang yuta sa syudad kay igo para sa mga tao na nanimuyo syudad. So, kinahanglan na tayo vertical development. So, start lang na nato. But with vertical development, nasa tayo kami sa Norega, and it's funded siya. Medium-rise building yan po na doon nasa tayo in coordination with NGO, 100 units medium-rise building, all will be in Norega. No? So, nasa tayo employees housing nga moabot diya sa atong Camagayan. Kada sa Camagayan na to, mapuno na siya for employees housing kay magod pa nila charity village sa po. Kaya ang mga tao sa City Hall, I tell you, halos more than mga 70% niya na sa 80 na gina sila sa urban core. Unya, usahay, linad, pamation, nga mo pa'y mag-unang na to sa housing site para urban core, murag kawatan ang dating. No, murag kawatan ang dating tungkol kay walay programa na klaro ng ibutan nila. Other than kanang Supo Homes na nasa Busay, pero wasan siya matarong. So, kada lang siya, sir. Okay. Let me acknowledge Ray Pasaporte and his cameraman from TV5. Salamat, Ray. News 5. Alintangan di Manatan to be followed by MSP9. Thank you, Sam. Nauna ko acknowledge ni mo sa atong cameraman sa CCTV, si Brian Mana? o si Chris Ligan. Senesito, TV5. Salamat sa restuhan eh. Siya na dyan. Ako, nakukuyag na niya. Nakukuyag na niya. Ako naman iba na. Anyway, salamat ko i-focus o paliho ni Joe. Okay, Atty. Rosel, daghan matag acquisition sa mga lote na para sa mga housing project o niya imong-ingon nga ipalit na niya sa syudad. Kano sa man ang implementation nila sa pagtukod sa mga housing project, condominium, etc. Sa first quarter, Sir Andy, sa 2015, ato gini siya ang panigamutan na may implementar na yun. Kining ato ang land acquisition, doon na naman tayo template yun na ato na siyang i-simplify. Basta lang sakto sa itong ino ni Ma'am Gloria na akseptado sa mga tao, pinaging consultation, lagi na ilang juicen yun nga lugar, doon na na siya pipila kayuta na total na ganiting mga 27,000 square meters na tuwa sa binaliw flat na namang lugar, pero kinahanglan lang siya sa development pa yun kay dili ta makaako nga maato ang mga tao unya pariharagay po nga murang mga unggoy ba manapot sa yuta unya ilang mga duga sa panimalay patakan lang sa paingon. So kung unsa ang prinsipyo nga gi-follow o ang palisiya nga gi-follow sa mga private subdivision, mao ta ang atong gihatag sa ato ang mga tao nga beneficiary sa housing program. So early 2015 kinahanglan siya. So karon pa lang yung panahon na nag-draft na ko niya sa action plan niya na ako ipa-certify siguro nato sa mayor na mga certified projects ni siya kay kung dili man gud usahay mag-ilog mag-uli sila kinsay mauna unya ang maawahin entonces way ayo no? So ipa-certify ta ni siya mga pala kay tinudan na ni siya na nag-impact na to yun sa grassroots no? Siguro katong mga medium-rise building ang Lorenza mismo nga naitulog ka building nagdali sa ang NGO ana niya. So possibly before mo end ang year pinahanglan na ang iyang draft ng memorandum of agreement kay fix siya sa katong NGO na part nila ni Father Abandos and Company nga
100-unit building will be built in Lorega, pero nasa J arrangement nga mga cemetery occupants ang pagwikot. Kaya ang atong interior, di naman nalunganan sa mga patay. Na? Labi na kung nakabisita mo at to siguro sa Chinese cemetery, kumay-kumay yun mo kakitaan na? O niya, basi magtuog yun mo nga, limiti na siya interior, marag housing site yan din. Na? So, atuanan ninyo, kanang lugar na, o niya, lain pa na kanang Roman Catholic Cemetery, ato na ng istoryahan. Ay, puro na sana. Kanang sa Lorega mismo, pagkasulog ni Ana, kanang mga tao nga namuyo diya karon niya, mura na siya gi-reblock, mag-blocking na siya na nilakunda. Imagine ka na siya na ng mga tauhanan, napay mga tao na konsisok na to sa sud. Daan na nimuyo diyang dapita, pero kanang dapita kung sana ka minteryo na. So, ato ni siyang gidali ang pag-implementar sa medyo guys aron ma-accommodate ng mga tao nga nanimuyo. Ikaduha to ay ako na nag-isulti sa National Housing Authority 1998, balikan ako akong isulti sa 1998 na flood control program na i-budget para ni Ana 100 million kada syudad. Ang ubang syudad nagamit na nila including ang Mandawi. Pero ang Cebu City sa 1998 until sa time na ni-assume ko sa opisina, hantod karon gani kaya ako pa mangisugdan. Wa gyud kagamit sa to, murag wa man ginahanglan. No? So mauni siya atong gi-process pagkaron. Unsa na itaw sa 100 million, nahimong 78 million na lang kay gipagamit pa gyud diay gani sa lain nga institusyon kay basig wa kinahanglan ang kwarta. So mo na siya pag-abot, ako gimuan sa proposal kay yung sila lisod ko no. Ang gipaabot karon kay ang report sa sa Geosciences Bureau kung ang lugar na tukuran sa building okay ba. Pero gikan sa plan, budget, hasta approval na to sa konseyo, mayroon sa endorsement sa mayor, tuwala na siya sa agency. So, after magdadawat niya, kay naka-inspect naman, good niya, naka-inspect ng MGD last 2 weeks ago. So, basig na ilang report, then maka-commence na siya ng project. 2 buildings, mga 87 units per building. So, from units 8. And that this is, I'm talking about the 78 million which was already available since 1998. So, nindot sa kaya. So, di magagtay, kini siya pa na natupad. Ang 1998, buhin mo na to sa 2015. Okay, pangalawa question, Atty. Rosel. Kini, gusto may nita po itong naigo sa reblocking sa sunog o katong nangawa ng mga residentes mahigatre o katong ubang lugar na demolish. Ang sa reblocking na to, Sir Andy, ato gini siya pagitaag paagi pag-ayo naman sa hinindot sa advantage din. Gawa sa advantage nga ma-establish ang road network. Before na nato himuon, ini-design na to, ipon na nato ang tanan na akon nga nanimuyo sa mga lugar. Unya, as much as possible, we wanted to restore them. Mawala di usa nga mga bilin, pero katulad doon ay mga structure. Kaya nga naman sa hinig-abot ko din mo nga ito, mapaihap niya, labi nagparakalote. Sila tanan mo isa. Ako lang i-presenta ang Lorega. Pag-meeting na ko sa Lorega after sa fire, kibaw mo pila kataw ang nigay na nasa mga balay na tuwa na ito. Doon sa 1,500 kabalay, muna-una na ko, tagpilay, gidakon ninyo, kibaw mo ko sa gidakon sa Gilote. I tell you, nagsige na ko niya pag eliminate. Kaya akong i-identify yun. Grabe ang teknik na gigamit niya na. Maura sa siya teknika ang gigamit na to. O niya, one thing that I wanted to share, reblocking is not after all a very difficult job. If you are very serious on it, makita niyo kung pila ka balay, makita sa nimo ini-design nita daily efficient. Why? Aron ka maabot paingon na to sa atong cameraman, isingon ini. Muliko sa kapaingon nga to, mudagan ka paingon nga to sa pikas kilit, dahil ko sa kamutuyok paingon siya. Imagine na sa kataas ang LED sa daan. Pero kung imo na siya iklaro, arrange, madiritso ang daan, o niya daghan ang makagamit, common na nilang daan. So makasave siya in a way. But, ang problema, ang kanto mo na dagko kayo bloating, hindi ka niya may experience ko, hindi din masod, nga naman, kibaw man sa siguro mo kung sa status na ng lugar before sa fire.
So, ang ilan i-occupy, di man ako sila mapabalik, Sir Andy. Ilan i-occupy ang sapa man. In fact, sa padayon mo na mong lugar kada sapa, padayon mo anak, puro balay, wag kayo makitang sapa. So, if we have to restore, if we have to reblock and restore, establish the road network, makita nimo nga hindi ba siguro pwede ibalik ang dito sa sapa o dito sa daan. The one which is negotiable is the one na free for ownership. So, mao na siya, Sir Andy. Ato sa gikuan sa atong socialized housing program, nagila sila kapailan. Ang dako lang problema sa tao, yun ini. Pag nakasapir, ganahan ka anak agad sa pier, antod sa antod. So, dili ka mahitabo, maganahan ka na balay mo na usay, magkatanan ko, balik ko na ko si Ma'am Gloria. Unsa yun ang ulterior motive yun sa usa ka tao. Kaya kung di ka kakuha ni anak, I tell you, mamatay na lang ka, pinakumuda, may buong yung kagano mo ipsot yun. Kaya nga naman, huwag makakasabot dun sa ganyan toyo, di man panimonyo. Ang iya ha, naadihan ang iyang pamugas. So, mau na siya. Okay. Ed Espina, to be followed by Ray Pasaporte. Thank you, sir. Good morning, Attorney. Kanang program na wapo na da. But the thing is, we have to face it. Maka-transcend ng mga professional. Right? So what will happen kung taga-probinsya, voluntarily, magpa-register, yan, na po may mga mechanism to prevent such an absurds. Ang tinadanay lang, maoginat siya nakaingon nga, gawas ng Queen City of the South, sintro pa yun eh. Hinsa may di ganahag sintro. Bisag tagsa-tagsa kayo na to, sintro mo na itong ipahinag. So, mao na siya punto. So, Queen City of the South, diligay si Ronnie South, basig tibok Pilipinas, unya daghan pa kay port. Kaya naman di ang tanan na itong mga international port at sa mga seaports na no? Center sa Visayas. The point there is, unsaon kaya munang nag-intensify kita last November, atong gitawag ang DILG HATC kanang sa Housing and Urban Development Coordinating Council for the task force implementation sa task force on squatting. Kay delikado kayo nga sige tagkuan, hinay ra pag-construction ang balay o ang medium rise building. Unya tapos sige exort ang mga tao. Nya sige sa build. Ang atong gibuhat basta dili lang ta nimo nga yuta or wa kay pagtugot, dili ta ka patukoron. Okay ra kag panimuyo sa syudad, pangabag lang. No? Kay og sige na siya sud, unya hinay ta makabuhat kay kinahanglan time. Ang mahitabo is di kita mahuman. Sige ta implementar sa program, hibuta sige sa kadako ang backlog, no? So first, ang gihimo mo siguro ng wisdom anang gisuwat nga registered voter and resident of Cebu City. So, makita na nato sa qualification. Kung kahapon lang ka nagpa-register, yeah. Ang kanisa dyan sa transient nato, okay lang din na siya transient, ayaw lang tukod. Ang delikado magod sa program, kanang magtukod. No? Kanang siya, kanang nga daw, new illegal structure. Mo na siya terminology sa atong balaod. New illegal structure. Dili illegal settlers, kundi illegal structure, kay informal settler man ang kwan. The point here is, from 1992, March 28, 1992, ang tanang structure nga way pagtugot o naanahimutang sa mga lugar na delikado, illegal structure na siya, o niya, di ka pwede nga makaprotektahan niya sa balaod, isubject ka sa summary demolition. Pero kinsay mo implementar? Ang mo implementar ang mga tao sa barangay, mga opisyalis. Pero nalibog bitaw ko, ako alam ng eksperyensya. Nahibong ko ngayon si Mayor Michael Rama ang gigingat nga ang numero uno mo implementar ang taga-barangay na okay na to si Mayor Michael Rama ang gigingat kapil ang mga taga-barangay. Tanan, no? Kaya mo may nasulti. So this one is a concern, a common concern to all constituents sa city. Dili lang ang barangay, kita tanan. March 28, 1992. Remember going back to SN.
Wala yung mga tawanan. 1993 ang SM. 1993 ang SM. So sa 1992, nanay prohibition. The point where kinsa may nagpatukod niyan ng mga tawanan. Di ba? Ano will be liable? Klaro, malaon kinsay liable. Pero mo siya mechanism nga built-in. Ang problema lang, kung ikaw o sa katao na nagtanaw sa politikal mong interest, muadto ba ka o imong bugawon ang mga tao? Di ba? Basig ikaw kay siguro ang musulti nga pamuyog mo nga rin. Di ba? So mauna ron ang challenge, sir. Sakto na sa kaayo. Naabay paagi nga mapugnan. Naka, pero ambot lang kaya kung nailahin sa ulterior motive. No? So mauna dyan. Okay. Ma'am Nancy. Tony Rosel, mine is just a question. There are existing problems, nagkanakay mga problema, no? Especially sa mga transient ones. Now, karon, ako pangutana is, what results are you doing? You have identified that the barangays officials are the one actually permitting them to build. What results are you doing to barangay? With Mayor Michael Rama, I think as the mayor of the city, he must have to come up with results in order to, I would like to say, quote-unquote, discipline these barangay officials who need to be disciplined. Because if there are no disciplinary measures, I think problems will continue. Problems like this will continue. So if you have identified that the problem is with the barangay officials, you have to put forth like what you did in Labanon. I commend Mayor Rama for that. You see, it is important for an authority of government to come up with results. It may just have to be done with prudence and gentleness, but results must have to be created and must have to be done. Especially for barangay officials, whom you said, na nag-apas yun sa mga butante. And I think that is really what is taking place. I would like to beg forgiveness for some of the barangay officials who are at random doing things na dili good ang yan. I would not just like to mention them, but that is existing, and I would like to throw that question to the leader of the authority. What results are you doing in order to discipline? Because even if they do not belong to your lineage, political party, you need to come up with discipline for these who have already won, yet do not belong to your political party. What results are there to be done? Thank you, Ma'am Nancy. Kini ginang pangutana ni Ma'am Nancy ginang sakto no, dili masad pwede nga sweeping ang tanang barangay muna nang binuhatan. But as media can always check on it nga mahimo na siya practice kani. No? Kunya ang dako kay pangutana, what should be done? Kunya how can you solve that? When this is already a long practice or this has been observed for a long period of time. But it might not be true to all the officials, but are the few enough to conquer the many? So, these are questions na striking you kayo ba? Listen niyo siya. It takes more than a leader to answer this one. But I tell you, the law is in place. The law, the Urban Development and Housing Act is saying that any official abetting, tolerating such kind of practice will be liable for the penalty under that law. And that penalty will result to imprisonment of no less than 6 years plus di nakabakadagan, di nakakahulog public office. In short, when people will just come to know this one, they can always go to the particular agency. It doesn't even need a mayor or somebody, but the ombudsman, the office of the ombudsman is always there. But ang problema sa dato, basi gilikato nimo sa barangay, wala mo tagad nimo. So it should come from a leader, di ba? It should come from a leader. And with the media, I am one in calling the law is in place. Why is nobody taking the cudgel in order to enforce it? Mom ko lisod good. Kunya labi na ang maayong tao, ako lang i-share. Ang maayong tao, dili maayo. Nga naman, ang killer o ang patyoner, buutan na tao, parihara para sa usa ka maayo kayong tao. Pero, in the contrast, lisod man sad siguro, tukiuli mo,
ang Ginoo. Pero kinatao man ta. Ang maayong tao dili maayo kay naman. Ang tao nga bati nindot gyapon para nimo. Ang tao nga buotan nindot gyapon para nimo. Now, if somebody wanted to have justice, unsa man pag-handle ang tawhana, unsa man pag-handle niya sa justice nga di man siya kasulti nga bati ni nindot to. Kundi nindot man niya para tanan. Kay mas maayo magyud kuno ng daghan ang mubutar nimo kaysa naay maglangot nimo. Di ba? Muna ang maayong tao di maayo in a sense kay di man ka kasulti unsay insakto unsay sayo ang imuha lang nindot tanan aron happy all then wala deduction addition tanan. So this is a game of numbers. Let me acknowledge Ray Salas. Ato lang kauban, yung man si M. Dakulan of DYRP, ako nang gilapit niya, mamaya mo niya sakop na to. And also with CCTN, kaya appeal man niya sa Daloy-Doy and Friends, patay semana, and Chet Beltran Ortiz. Okay. Last question. Ningon ka na importante kayo na we have to come up with truth, no? If government is not going to come up with what is the truth, and it's true that when we speak the truth, we will gain enemies. So when you are going to politicking, you have to be ready that in one side or another, you will have enemies if you have to stand by the truth. But the truth will always set us free. So, mahimo nga ako galing karon when I'm telling you, nasa siguro yung nagtanaw na ako na kanang nag-ingon na nanong ingon man ana ang istorya. I am sure of it. But then, I live one day at a time. So if after this I will die, and I guess this is what we have to stand for, especially for publishers like us or people in the media. You have to be truthful, otherwise we are failures in coming up with the medium of speaking. We have to be truthful, especially we are here with CCTN, a media which calls itself Catholic Television, Cebu Catholic Television Network. So I guess when we capitalize on truth, we are having at stake our life as witnessing. And if we gain enemies, of course, we either die, we either are persecuted physically or emotionally. So people here in media, I guess, are already prepared for that. So I would like to throw this challenge also to government. That if you intend to really come up with results, you need, because there are plenty of politicians now who are not doing well, because they are actually either not following the rules of law, of truthfulness. Some tend to pretend that they are truthful, but in reality they are not. So I suppose we cannot have the reins of peaceful governance if we don't go into it. So I guess I would like to come up with a challenging tone to Atty. Rosel, that in your office, I suppose, you really need, Mayor Rama should always have to punish those, if not punish, call them and give them the essence of discipline. I guess this has got to start now. Very quickly, Gloria, and then Mon Labra will be the last. Sige, kaya kung natin time, doon na pa may meeting. As Alexander the Great once was noted to be quoted, fortune favors the bold. We can't please everybody. But when you have a badge of authority, you can really display your full force. If you have to execute your job very well, and I presume you have a goal, now very honorable you and selfless. Selfless man yun. Any public officer should be selfless first and foremost. So you have to be bold enough to carry on your job. Ang ako ng pertinent yun nga, it's been naging at medyo is, we start from the bottom. Kanang mga namalik o rights, mao yun ay unahon pagpapa. Kaya they don't really have a claim, nor do they even belong. Okay. So mura na ako. Ganina ang akong tuyong taga-tugi istoryahan bay sa yuta. Murang na-intriga ko sa politika, nitangok ko sa politika. Wati nga din sa nato din may manibaw nga. Kung isguta na galing politika, mga panya kay wag yun ingon nga, butahin ko ninyo, banto o madamlag kung mayor na ko, nahugon tamo. Puros yun ingon nga, tabangan tamo sa kinaliyahan, tabangan tamo kung sa'yo.
O na nga, kamo nagsige mo kiskot niya na layo ra kay ako itong tanah. Pamay daghan ta, kanang kira diya nagalisod-lisod pa man. Ang nabinda ko yun, yuta diha mo bunbon. Dili nga ako unsa kabilin sa akong ginikan na doon ako utso diha. Pero ang pangutana ngano man kani pangutana lang siya dili kay ingon ana paliho ug na kay katubag yan ha. Malipay ko, mingo ka, wag ilabutan ha, huwag kirasan. Now, kanang lapita, kanang bunbun, ang ako ng otso, natilwan ang dunay titulo. Ang ako o pakit tax declaration. Karon, gibayan na ipamaligya na sa kuban, ibahin-bahin, ang katarungan ko sa itong DNR, mo ingon pagsulti nga, o wahi ko nung pagdeklarar sa mga kanang lapita, kuan ko na, kanang giingon sa gobyerno nga protected area. Nga protected area, kada naman ang bahay, yung magbaligya, tagod-tagod ang bahay. Kunya doon ay mingon ang makatangtang rin ana, kada ako ng mga kongresista, unsa may mga may bato na lagar, unsa may mga kaayuhan nga mahimuan, nga makatabang sa gobyerno pagbayad-bayad ng mga uyuta. Hindi ba huwag yun si Sir, siguro nga mo na film na ako. Ingon ini maganda siya. Magtanaw kita sa tanan ng mga declaration gani. Kaya na magigitawag na to vested right, prior rights, no? Kanang tanan ko na ituluhan nagigit sa iyang propriedad nga naa siya kung sa hectares. Ang punto niya na kanus ang i-declare na kana reserve. Kaya nga naman, there might be a vested right there and which should not be disturbed. So maurang yun na siya. Pero kung mangutanda ko ka sa kasagaran tao, itanaw nila protected area na dili na sila mutandog ni anak. Nga naman, maman sa ganikuan, gano'n kahira ka niya. So, ang ilang sa gipaabot na sir, nga makitaan nga dugay na diha imong claim niya tapos wala pa ganina diyang mga tawanan diha na ka o niya imuha ng sinunod sama rasad sa mga nakatitulo apil ta kaato so makaklaim ta kag prior right niya vested right diyan napita prior sa declaration kay i-declare mo gud ana sweeping mo gud ang declaration but it doesn't mean nga ang mga tao diya tanan ma-affected yun kay kung budbud ang istoryahan doon ang sa Taykuba. Ang sa Guba, ako sa nagitanaw. In fact, na-istorya kay Colonel, ang kapitan na ng Bolivia, Colonel, nagkamatay. Pero, ang punto sa watershed sa Colonel, o reserve sa Colonel, reserve sa, pero, alam niya, nagpalibot niya, puro sa nakatitulo. No? Entonces, ang wak magpatitulo, nga naman, kay mo naman nga, reserve naman na siya, na naman ay restriction. Pero, ang natugi niya na isingunini, kanus aga diha naguna ba nimo ang restriction which is lisod na kung naguna ang restriction pero kung naguna ka sa restriction lisod ang restriction it must not apply to you mao na sila. Okay, thank you. Let me just acknowledge the arrival of Wencelin mga ikong pasaylo sa akong magkauban nga katong buto damotanan ni Atty. Rosel wala mo yun ikong panahon due to time constraint no? Doon na para by meeting yan, doon na pa ni sila yung lakaw magpasalamat ta o nako kayo kinasikasin nga ito kang Atty. Colin Rosel for accepting our invitation our last forum for 2014 karong Birnisa. Atty. Colin, salamat kayo sa imong pag-ani, ang imong pagtubag sa mga pangutanan na ka-enlighten, ka-educate doon na mo daghan yung ay may tungkol sa aspiring sector which is not the right term for the urban board, aspiring sector. So, another round of applause for Atty. Colin Rosel.